Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
and eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Welcome po again sa ating daily morning devotion. Isang panibagong araw na naman po na binigay sa atin ng Panginoon. And salamat sa Diyos for this opportunity na tayo pong muli ay makapakinig ng kanyang salita. Before we start, tayo po munang lahat ay manalangin. Minamahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, Panginoon, sa isang panibagong araw na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan sa buong maghapon, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil mag-uumpisa ang araw namin, Lord God, na may panibago kang ipaparinig sa amin, may panibagong araw kami, aral kami, Panginoon, na matututunan sa umaga na ito. And Ama, samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Even ako, Panginoon, na yung lingkod, Lord God, gamitin mo lamang ako, Panginoon, at ikaw po ang siyang marinig sa umaga na ito. Maraming salamat po, Panginoon, lahat po ng aming mapapakinggan sa umaga na ito, Panginoon, naniniwala kami na ito ay iyong mga salita, at ito ay ninais mo, Panginoon, na ipabatid sa lahat ng iyong mga anak sa umaga na ito na nakikinig. Kaya Ama, sa iyo po namin pinabalik ang mataas na papuri, at wala pong maitaas na iba, Panginoon, kundi tanging ang pangalan mo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po again sa ating lahat, and tayo po ay patuloy na mag-aaral ng ating salita sa umaga na ito, salita ng Diyos sa umaga na ito, and ang ating pong pag-aaralan, title po today is Winning the Race. So ang ating pong text verse ay matatagpuan in the book of Corinthians, sa 1 Corinthians 9, 24 to 27 po. Basahin ko po muna, sabi po dito, do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize. So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. 26. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Diyos po ang magpala ng kanyang salita sa umaga na ito. And dito po sa ating pag-aaralan, again, ang title po is about winning the race. Amen. Dito po ay kinumpara ni Pablo ang paglilingkod sa isang karera. Amen. Ang kagandahan po dito, sa concept po natin bilang mga tao, amen, ang thinking po natin pag sinabing karera is may isang panalo lamang. Amen po ba? May isang mananagumpay. Ngunit salamat sa habag at grasya ng Panginoon dahil sa kanyang karera, amen po ba, sa ating paglilingkod sa Panginoon, lahat tayo ay may reward. Amen po ba? And bilang isang tao, amen po ba, lagi tayong doon nakatutok sa concept ng mapapanalunan, sa concept ng reward. Pero bago yun, amen po ba, we need to understand, and yun po yung ating pag-aaralan sa umaga na ito, kung paano ba tayo magiging mananagumpay and kung paano ba natin mapapanalunan yung karera. Amen po ba? Sabi dyan ni Pablo sa verse 24, run, but only one receives the prize, so run that you may obtain it. So number one po, higit sa lahat, kailangan include natin yung ating mga sarili. Amen po ba? Hindi po tayo
makakapagpatuloy sa pagtakbo, hindi po tayo makaka-join sa isang karera kung hindi po tayo magsa-sign up at hindi po natin i-include ang ating mga sarili. Kung umpisa pa lang, magkukwit na tayo, or kung umpisa pa lang, hindi na tayo susubok, ay hindi po talaga tayo mananalo. Amen? So, unang-una po sa lahat, kailangan include natin ang ating mga sarili. And sabi nga ng Panginoon sa Matthew, di po ba, that the one who endures till the end will be saved. So, yun po yung ating unang-unang dapat gawin na wag nating hayaan na isuko natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pagkos ay ating ipaglaban, ipagpatuloy. Gaya nga ng sabi dito ni Pablo. And in verse 25, dito in-emphasize niya naman yung about sa discipline. Amen po ba? Sabi niya dito, every athlete exercises self-control in all things. Amen po ba? So, importante po sa isang atleta ang pagdidisiplina. Dahil sa disiplina, dito hinuhubog yung kanilang talento, yung kanilang attitude, and importante po ang attitude sa isang atleta. Kaya nga meron silang coach, meron silang trainer, para i-help sila pagdating sa ganoong bagay. And tayo rin bilang mga lingkod ng Diyos, amen po ba, nandiyan ang Panginoon na siyang humuhubog sa atin. Nandyan yung kanyang salita na siyang ating gabay. Nandyan ang Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon to help us in everything. Amen po ba? And sa isang atleta, gaya nga ng sinabi ko, hinuhubog po ang kanilang physical and emotional, and importante lalo yung kanilang attitude pagdating sa kanilang ginagawa. Amen po ba? Kasi kung ang isang atleta nandyan ay hindi niya na discipline yung kanyang attitude, amen po ba, madali siyang mainis or madali siyang sumuko. Diba? For example, sa isang karera, nakita niya yung kanyang kakompetition ay nandoon na, malayo na yung agwat sa kanya, ay susuko na siya agad or ititigil niya na yung laban. Amen po ba? Kaya nandun yung kanyang mga coach and trainer to help him prepare mentally and emotionally yung attitude niya na hindi porket lamang na sa'yo yung kalaban mo sa umpisa ay susuko ka na. And ganun din po sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. There will be times na makikita natin ang ating mga kapatiran na umuunlad, nagbabago yung buhay, nakakaangat, or in some instances, yung kahit hindi natin mga kapatid, yung mga kakilala natin na hindi naglilingkod sa Panginoon, pero bakit sila pa yung masigit na pinagpapala ng Diyos? Amen po ba? And kung hindi tayo disciplined, kung hindi ayos yung ating attitude, madali po tayong susuko. Madali po tayong give up sa ating paglilingkod sa Panginoon. And alam po natin that it's a very frustrating feeling, yung pakiramdam na binigay mo naman lahat, naglingkod ka naman, at binigay mo naman yung best mo, whether it's in a competition or whether sa paglilingkod, pero hindi mo nakikita agad yung reward or yung prize. Amen po ba? Kaya importante na mahubog talaga yung ating disiplina, and along sa ating disiplina, amen po ba, nandiyan kasama yung sacrifice. Amen. Hindi po makukuha agad ang discipline kung walang sakripisyo. Amen. And alam po natin din na ang sakripisyo ay masakit. Sabi nga po sa Hebrews 12:11, sabi dito, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Amen po ba? So, ito po yung goal natin. Amen po ba? Na after ng pagtitiis, kahit na sa umpisa painful at hindi daw pleasant yung sacrifice or discipline, amen po ba? After naman nun, doon na natin makakamtan yung truth. Yung mga athlete po, di ba? May mga pagkain sila din na hindi nila pwedeng kainin, so they sacrifice that. May mga bagay sila na need nilang gawin to prepare themselves. They have to give their physical strength sometimes, and they have to give themselves actually, and most of the time they need to give their time also. Yung time po ay a very important factor kasi hindi naman po natututunan ng isang bagay ng biglaan, or hindi mo ma-master or mape-perfect ang isang bagay kung hindi mo paglalaanan ng oras. And with us din po sa paglilingkod, if we want to be successful, kung gusto po nating makita yung bunga, whether it's in life or sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat po nakahanda tayong mag-sacrifice ng ating mga sarili and especially ng ating time. Amen po ba? So, sabi nga dyan,
they do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So, tayo, di ba yung mga athlete, nagsisimikap sila, nagtitrain sila para makapagtagumpay at makuha nila yung reward na nabubulok. Amen po ba na nawawala? But with us, yung ating reward is panghabang buhay. Amen po ba? Yung ating wreath from the Lord is something na hindi nabubulok, something na hindi nauubos. Lahat ng gantimpala dito sa mundo, lahat po yan mawawala, lahat naluluma, lahat nauubos. Pero kay Lord, laging may bago. Amen po ba? Lagi siyang mayroong hinanda para sa atin na hindi nabubulok. So kung tayo po ay nagsusumikap for us to be successful in this life, whether in our career, or sa kung ano pa man yung ating mga goal sa buhay, mas higit na dapat ay pagsumikapan din natin na maging mananagumpay tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi niya po dito sa 26, sabi niya dito, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. So, mahalaga din po, number 3, bukod sa disiplina, is yung ating purpose. You need to know your purpose. Ang isang bagay nakakayang i-achieve kapag may goal po tayo. Amen. And pag may reason. Hindi sumasali ka sa karera nang dahil pinilit ka lang mag-sign up. Hindi po tayo sumali sa karera just because may naglista lang ng pangalan natin. At ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod dahil pinilit lamang tayo or because we are assigned by whatsoever or by anyone, kundi dahil may goal tayo and may purpose tayo kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? And dapat yung ating purpose, ginugusto din po natin. Dapat ginugusto din natin na matupad yung goal natin. Amen po ba? Kaya nandoon yung panawagan sa mga lingkod ng Diyos sa ating mga nangangaral, especially with us here po na nakikinig ng morning devotion every day. Most of us are already preaching the Word of God as well. And lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang hawak na Bible study, may mga discipleship na naatas sa atin ng Panginoon sometimes. And nandito yung panawagan sa atin ng Panginoon sa umaga na ito. Sabi niya dyan ni Pablo, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So, nandiyon po yung panawagan sa atin ng Panginoon na bilang nangangaral tayo ng salita ng Diyos ay hindi po tayo maiwan sa karera. Amen po ba? Hindi po yung tayo mismo yung nangangaral ng salita ng Diyos, but at the end of the day, hindi po tayo namumuhay dun sa ating pinapangaral. Amen po ba? And although nandoon naman na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na hindi naman talaga lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay maliligtas. Pero sa umaga na ito, amen po ba, nandoon yung panawagan sa atin ng Panginoon na lagi nating isipin at pag-ingatan yung ating mga sarili na huwag tayong mapasama dun sa mga tao na yon. Kagaya nga nung kanyang sinasabi sa mga Pariseo sa sa Matthew, di po ba, na sinasabi niya na dito sa Matthew 23 verses 2 to 4. Sabi niya dito, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do. For they preach but not practice. So yan po yung pag-ingatan natin, yung tayo nangangaral, ngunit hindi naman natin isinasagawa ang ating pinapangaral. Sabi po dito sa for they tie up heavy burdens hard to bear and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their fingers. And dito sa Matthew 7:22 to 23, sinabi niya din dito, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. And yun po yung nakakatakot na one day harap tayo sa Panginoon, sasabihin sa atin ng Diyos na hindi niya tayo nakikilala. Kaya mahalaga po sa atin sa umaga nito bilang mga lingkod ng Diyos na patuloy po natin i-assess yung ating mga sarili. Amen po ba? And patuloy po nating asamin na mapagtagumpayan yung ating karera sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin na hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na makasali sa karera. And maswerte po tayo because we are already in this race.
Amen po ba? Nandito na tayo sa karera, pinili at tinawag na tayo ng Panginoon. Kailangan lamang po nating ipagpatuloy. Amen po ba? Yung ating karera, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pangalawa, kailangan nating disiplinahin yung ating mga sarili. And along with that, kailangan nating isipin na kailangan din nating magsakripisyo. And pangatlo, pakatandaan natin yung purpose natin. Ano ba yung reason, ano ba yung goal natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Why do we want to become victorious? Amen. At let's make sure po na hindi tayo ma-disqualified. Amen. Sabi nga ni Pablo, at the end of the day, amen po ba, sa ating pangangaral sa ibang tao, let's make sure na hindi tayo madi-disqualified. Amen. And one day, pagharap natin sa ating Panginoon, gusto natin makuha yung reward. Amen po ba? Coming from the mouth of God Himself telling us na, well done, good and faithful servant. So, maraming salamat po sa ating lahat and patuloy po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos and patuloy po natin na pagpatuloy yung nasimula natin sa Panginoon. Kaya po sa Kanya po lahat ng papuri, tayo pong lahat ay manalangin. Manalangin po tayo. Amang dakila sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Tunay nga Panginoon na kay buti mo sa buhay namin at nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa umagang ito na muli po ay binigyan mo kami ng buhay at ng lakas. Salamat din po Panginoon sa lingkod mo na naghayag ng iyong mga salita. Dalangin po namin na pagpalain mo ang buhay niya. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin po namin ang bawat mga anak mo na lalo pa kaming lumalim sa pananampalataya sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong tapat maglingkod sa iyo. Gayon din po sa mga ministeryo na ipinagkaloob mo sa amin. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ang pusong handang maglingkod, anuman ang sitwasyon o mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Panginoon, huwag mo pong hayaan na kami ay mawalay sa iyo. Dahil ang malayo sa iyo ay walang kwenta ang pamumuhay, walang kapayapaan ang puso't isipan. Kaya naman, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa banal mong Espiritu Santo. Amen. Amen.